Bago natin simulan ang ating talakayin, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Maaari mo ba itong paunahan, binibining Lady Lee? Bago magsiupo ang lahat, maaari bang pulutin niyo ang kalat sa inyong mga upuan at ilagay ito sa tamang lalagyan. Meron lamang akong 3 rules. Una, bawal mong ipag-usap sa katabi kapag may nagsasalita sa harapan. Pangalawa, bawal gumamit ng cellphone kung hindi naman ito kinakailangan. 3, itaas lamang ang kamay kung may katanungan o kasagutan. Magandang araw. Binibining sekretarya, maaari mo bang sabihin ang mga lumiban sa klase? Magaling at walang lumiban sa klase. Bago tayo tumungo sa ating susunod na talakayan, tayo munang magbalik-aral tungkol sa nakaraang tinalakay. So meron akong ipaparinig sa inyong kanta na ang pamagat ay ang bayan ko. Ang gagawin niyo ay papakinggan niyo mabuti ang lyrics kung anong mensahe na ipinaabot dito. Patay sa mensaheng ipinahayag ng kantang Ang Bayan Ko, tungkol saan kaya ang ating bagong aralin? Ang ating bagong talakayin sa araw na ito ay tungkol sa hakbang tungo sa paglaya ng silangan at timog silangang Asya. So meron akong ipaparinig sa inyong kanta na ang pamagat ay ang bayan ko. Ang gagawin niyo ay papakinggan niyo mabuti ang lyrics kung anong mensahe na ipinaabot dito. Batay sa mensaheng ipinahayag ng kantang Ang Bayan Ko, tungkol saan kaya ang ating bagong aralin? Ang ating bagong talakayin sa araw na ito ay tungkol sa hakbang tungo sa paglaya ng silangan at timog silangang Asya. Sa presentasyon na ibinahagi ng Group 2, anong bansa ang nananakop sa Pilipinas? Yes, Giselle. Magaling. Ito ay ang Espanya at ang Japan. Ang palagay, bilang kabataan, masasabi mo bang malaya na talaga ang Pilipinas sa kasalukuyan? Yes, Rene. Ano sa inyong palagay? Magaling. Tayo naman at dumako sa ating bagong talakayin. So, benevolent assimilation. Ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng Estados Unidos patungo sa Pilipinas na inilarawan sa isang proklamasyon ng US President William McKinley na Rhetoric of War noong December 21, 1898. Kasunod ang paglagda sa kasunduan at nagtapos sa Spanish-American War. Naging hayaga ng pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano, kung kaya sumiklab ang digmaang Amerikano-Pilipino, subalit may ibang Pilipino na hindi nakikiisa at walang pakialam at nakikiisa sa mga Amerikano dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Malaki ang bahagi ng base military ng mga Amerikano sa Pilipinas. So next is kilusang propaganda. Kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang sa 3 pari sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Layunin ng kilusan ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila. Kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang sa 3 pari sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Layunin ng kilusan ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila.
nakikiisa sa mga Amerikano dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Malaki ang bahagi ng base military ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ng pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano. Kung kaya, sumiklab ang digmaang Amerikano-Pilipino, subalit may ibang Pilipino na hindi nakikiisa at walang pakialam at nakikiisa sa mga Amerikano dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Malaki ang bahagi ng base military ng mga Amerikano sa Pilipinas. So next is kilusang propaganda. Kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang sa tatlong pari sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Layunin ng kilusan ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila. Next, La Liga Filipina. Ito ay ang samahan na itinatag ni Jose Rizal sa kalye Elaya, Tondo noong Hulyo 3 na 1892 sa panahong umusbong ang militanteng nasyonalismo sa lipunang Filipino. So next, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan. Mas kilala bilang Katipunan at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop ng Espanyol at naitatag ito noong Hulyo 7, 1892. Mas alamin ang hakbang tungo sa paglaya ng Pilipinas sa inyong palagay ay sa inyong sariling opinyon. Nicole, natatamasan niyo ba ang kalayaan sa Pilipinas sa kasalukuyan? Tama! So, meron akong hinandang quiz. Okay. Lagyan ng check ang patlang kung tama ang pangungusap at X naman kung di wasto ang pangungusap. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, class, pakipasa na yung mga papel. Finish or not finish? Okay, for our assignment, sumulat ng sanaysay tungkol sa pagkamit ng kalayaan sa Pilipinas. Ang sanaysay ay binubuo ng 5 hanggang 10 pangungusap lamang. Isulat ito sa malinis na short bond paper. Okay. So yun lamang. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Goodbye, class!